Ayan po. Yan, makikipagkwentuhan na naman ako. Yan. Alam niyo po ba, dati po ay naging construction worker ako. Yan. Yun, dati nasa construction ako. Ay, may mga kisame noon. Kahoy na kisame. Nilalagyan namin ng yung nilalagyan namin ng para hindi anayin yung kahoy. Yan, doon kami sa taas ng kisame. Ang sarap ng buhay namin noon kasi sa umaga bago pumasok, kakain ng almusal, 'di ba? Tapos nandun na kami sa work. So 8 o 8 yata 'yon. Tapos alas 10 magbe-bell. Tapos pagmimerienda kami lahat, mga nagko-construction, may merienda kami. Tapos back to work na uli after ilang minutes. Tapos magbe-bell na naman, alas 12, kakain na naman. No. So, yun. Tapos, back to work na naman uli. Alas 3, magbe-bell na naman. Alas 3, merienda na naman. O, di ba? Ang sarap. Tapos, alas 5, uwian na. Pag-uwi kami, ang saya-saya namin. Although masakit yung katawan, medyo konti. Pero, siyempre pagka nagko-construction kami, siyempre ginagamit din namin yung utak namin doon. Di ba? Pero hindi masyadong mahirap. Pagka nagpipintura ka ba, ano iisipin mo doon saglit? Pintura up, down. Ganyan. Di madaling isipin yun. Tapos, pag uwi namin ng alas 5, maya-maya, manonood ng TV. Tapos kakain na naman ng hapunan. Yung ibang kakilala ko ngayon nga, di ba? Bago matulog, iinom pa sila. Tapos, ganyan. Tapos, matutulog na. Walang ka-problema. Peaceful ang kanilang sleep. Tapos, pagising sa umaga, repeat the cycle. Repeat again. Yung ganun-ganun lang araw-araw. Siyempre, no? Actually, hindi masyadong mahirap. Mahirap lang kasi siyempre manual labor sa katawan. Ayun. Ikumpara naman natin yung ganung buhay sa mga estudyante. Sa mga anak natin na mga estudyante nag-aaral sa school. Sa totoo lang po, yun nga, papasok dun yung kasabihan na mental work is twice as tiring than manual labor. Ibig sabihin po nun, mas nakakapagod daw po yung nasa eskwelahan yung mga bata. Mas doble ang pagod nila kaysa dun sa mga halimbawa nasa construction, mas doble ang pagod na mararamdaman nila. Kasi pagka gumagana yung isip ng estudyante, mas nakakapagod daw yun. Sabi, mental work is twice as tiring than manual labor. Doble yung pagod nila pagka utak ang pinapagana. Pinapagana po talaga ng utak ng mga bata pag nasa school sila. Bakit? Halimbawa, nag-aaral sila history. Minsan boring yung history pero kailangan nilang pag-aralan. Algebra, calculus, trigonometry, physics, biology, biochemistry, mga subject na napakahirap. Ibig sabihin, gagana talaga yung utak nun. So yun nga, kaya mapapansin nyo po, yung mga anak natin pagkagaling sa school, pagod na pagod sila. Pagod talaga. Tapos yan, doble kasi nga po ang pagod according to dun sa nagsabi dun sa praise na mental work is twice as tiring than manual labor. Actually, yung nagsabi nun, matagal ko na yung nabasa mga 25 years ago pa. So, hindi naman siya sikat na tao yun nagsabi nun. Parang ordinaryong tatay lang po yun sa nabasa ko lang sa newspaper siguro. Ayun. So yung mga anak po natin kapag umuwi yan sa bahay, pagod na pagod po yan. Tapos sa gabi, pagkatapos yan mag-dinner, hindi yan hihiga na lang, di ba? Mag-aaral pa yan, magre-review. Minsan kapag may mga examination, magpupuyat pa yan at mag-aaral na naman. Kaya bantayan po natin yung ating mga anak, suportahan natin yung ating mga nag-aaral kasi nga mas pagod daw sila kasi ginagamit nila yung kanilang mental.
isip sa pag-aaral. So, mas pagod sila. Kailangan natin silang suportahan yung ating mga anak na estudyante. Ayun lang po. Di ba? Gabi na, magre-review pa sila. Sige po. Good night po. Yun lang po ang na-share ko ngayong gabi.